Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is August 27, 2026, 2:16 a.m. Okay, pag-usapan natin mga clear itong pagkumpara ni Senator Robin Padilla, di ba? Sa nangyari kay Ninoy Aquino sa ngayong mainit na di umanong paglustay ng confidential funds ni VP Sara. Kinukumpara niya, pero nung nabanggit ang pangalan ni Ninoy Aquino, biglang sumagot, nagbigay ng kanyang sariling statement itong si Senator Bam Aquino. So doon muna tayo mga clear, doon muna tayo, pero pag-usapan natin yung paano ginamit ni Senator Robin Padilla ang pangalan ni Ninoy Aquino. Okay? So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman po siyang confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds. Yun mga ka-clear. Kaya maling-mali na ikumpara ni Senator Robin Padilla yung mga bayani natin dito sa mga aliases na ginamit ni OVP, ng OVP. Na hanggang ngayon, ang sabi nga, naputol lang, ang gustong sabihin ni Atty. Divina Gracia. Wala po pinag-uusapan, hindi issue yung aliases. Bakit? Dahil hindi po yan ni-raise ng defense. Hindi nila issue, hindi nila depensa yung paggamit ng aliases dahil hindi siya kailanman sinabi sa COA na yung mga pangalan na nilagay dyan ay alias lang. Kaya ang COA, pinapalagay nila sa kanilang pag-iimbestiga, na yung mga pangalan na binigay nyo ay tunay na pangalan. Kasi kung alias yan, ilalagay nyo yan mismo sa acknowledgement receipt, sa ARs. Pero ang katotohanan niyan, kung ano man ang identity niyan, nakasealed dyan sa envelope at nasa vault ng agency, let's say, ng OVP. At kapag kinatok kayo ng ICPAW, excuse me, may flag kami na-flag namin to bigay nyo sa amin ang detalye nito. So, hindi ibig sabihin mga ka-clear na porket confidential funds yan, hindi mo ibibigay yung totoong pagkakagastosan yan. Kaya ngayon COA, alam ng COA ang confidentiality niyan, yung nature niyan. So, hindi dapat ito lumabas. Kaya nga nakasealed. Pag tinapik na lang kayo ng COA na AOM kayo, that's the time na you have to show paano yan ginastos, sino yan. Paano nyo yang nasabi na tumanggap yan ng payment for reward, payment for information, ano yung naging operasyon ninyo. Yan ang i-reveal nyo kapag kayo ay tinapik na ng COA. Bakit? Hindi ba ang sabi nyo magre-reveal lang kayo or magpakikipag-ugnayan lang kayo sa tamang ahensya? Sinong tamang ahensya? According to OVP at the time, sa kanang DepEd. Sabi niya, sa COA lang kami magre-report. So ngayon kayo pinagre-report, hindi nyo rin binibigay yung katotohanan. Marami pa rin kayong tinatago at hindi nyo ma-justify yung pagrenta sa safe house. Pangalawa, pagbili na equipment plus the medicine na umabot ilan? 75 million pesos. Diba? 125 million na gastos nyo yan, papakita nyo, safe houses. Diba? Ano pa? Medicine. Tapos lahat ng ito, walang resibo. Bakit kailangan ng resibo mga? Una, bakit medicine kailangan ng resibo? Kasi mga ka-clear, hindi naman siya confidential in nature. So halimbawa may gagamutin ka. Halimbawa man informant or informer mo. Sasabihin mo ba sa
sasabihin mo ba doon sa drugstore, pagbilan po ng medical or biogesic, panggagamot po namin yan sa informant namin. Hindi naman, di ba? Pag bumili ka ng bulto ng gamot sa drugstore, basta may reseta ka, or hindi mo naman kailangan yung ibang gamot, hindi naman kailangan ng reseta. Wala ka naman i-reveal na iba eh. Yun yung pinupunto dito. So, pag tungkol sa tables, medicine and everything na kinakailangan, di umano sa operasyon. Dapat yan, may resibo. Pero wala. Wala, di ba? Puro ARs lang. Oh, sige tuloy. So, lilinawin ko lang ho. Okay. Pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that was never raised by the defense, either in their answer or in their pretrial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this thank you. honorable court. Yun ang gusto liwanagin, pero pinutol. Ayaw siyang pagsalitain. Si Senator Robin, pinutol. So at least ito niliwanagan. So, bakit po ba natin nire-raise yung tungkol sa alias? Eh, hindi naman po nila yan depensa. Hindi po yan depensa ni VP Sara. So sa amin, sabi niya, sa prosecution, yung mga pangalan na yan sa resibo, pinapalagay namin yan na totoong tao yan dahil hindi po ni-raise ng depensa na yan ay alias lang. So ba't nang gagaliitin ngayon si Senator Robin Padilla pagtanggol ang alias at ikukumpara pa sa mga bayani? Sabi nga niya, it is a non-issue. Walang pagtatalo tungkol sa alias kasi di yan depensa ni VP Sara. Okay, let's go now dito, mga kaklira. Yung pagkukumpara muli. Hindi pa talaga natuto. Pagkukumpara muli ni Senator Robin naman, this time kay Ninoy Aquino. Tignan natin. Meron naman siyang ditong hugot eh. May proceed with your interjection, sir. You have 2 minutes. Salamat po, tagapamahal ng hukom. Tuloy ko lang po yung ating tanungan. Opo. Second Pagkatapos round. po yung sumagot, pwede pong pati na rin sa depensa. Meron din po akong tanong. Kanina po, nahinto tayo. Kay Before Marshal you continue, Bonifacio. Senator Judge Padilla, next time, Attorney Christine, do you need a platform similar to it was Senator Lorna, it was Attorney Lorna first asked for it, but I noticed the prosecution has one. Would you wish one to be provided for you at the future time, Attorney Christine, or the Yes, bad Your Honor. side of the respondents? Yes, Your Honor. I would appreciate having that platform too. Okay. Thank you. In the next hearing, Attorney Christine. Yes, Senator Judge Padilla, you may Opo. proceed. Balikan ko po, naputol po tayo kanina. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang confidential fund para yaan po ay makakuha tayo ng impormasyon para makasave ng buhay, para makakaroon tayo ng law and order? If used properly, yes, Your Honor. Okay. Opo. Kayo po, sa defense, naniniwala po ba kayo? Yes, Your Honor. Opo. Kung sa palagay niyo po, nung panahon na si Marshal Bonifacio ay may confidential fund at nalaman niya na merong magtatangka sa kanyang buhay, sa palagay niyo po ba buhay pa si Senator Benigno Aquino? Tignan mo, mga clear? Ba? Bakit mo itatanong kung mayroong confidential funds si Ninoy Aquino? Una, si Ninoy Aquino, hindi siya vice-presidente. Pangalawa, si Ninoy Aquino at that time ay pribadong tao. So bakit mo itatanong kung may confidential fund siya ay hindi siya mamamatay? Kasi mga kaklir, kung si Ninoy Aquino ay vice-presidente, may mga information na yan para siya masagip, para ang dadaanan niya, pupuntahan niya ay safe. Di ba? Kasi protected siya. So, di mo pwedeng i-compare si Ninoy Aquino kay VP Sara. Si VP Sara, meron siyang VP-SPG. Imagine mo, sige, ito na lang. Kung mayroon si Ninoy Aquino na VP-SPG or meron siyang mga security na 400,000
plus na security personnel. Hindi siya mamamatay. 'Di ba? Mahaharang. So, di niya kailangan ng confidential funds. 'Di ba? At kung siya ay vice presidente, mga ka-clear, 'di ba? Nandoon ang AFP and PNP at lahat siguro ng kasundaluhan para maprotektahan ang isang mataas na opisyal. 'Di ba? Again, no point of comparison between Ninoy Aquino and VP Sara. Hindi magkakaroon ng confidential funds si Ninoy Aquino dahil hindi siya, una-una, hindi niya mandato yan. Hindi niya mandato ang hindi niya mandate ang peace and order. Hindi niya mandate ang about terrorism. So, di ba mali? Mali yung comparison? Tutuloy ko, meron pa ako kasing sagot dito. Ayun. Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone threats to his life, then probably yes, Your Honor. Salamat po. Kayo po. Actually, Your Honor, I'm not aware really of the circumstances during that time, Your Honor. So Okay. I can't really comment intelligently on that. Yes, opo, yes, Your Opo. Honor. Sige. Si Marshal Bonifacio po ang may tuturing nating nagbigay ng daan para sa people power. Yung kanya pong pagkamatay. Opo. Siya po ay na-assassinate. Opo. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential fund nung panahon na yun, ay nagkaroon siya ng information na merong assassination na magagawa sa kanya? Diba? So, lumalabas mga clear, pagka may confidential funds ka, maiiwasan mong gumawa or maiiwasan ang paggawa ng krimen. Diba? Ito lang, logic tayo mga clear. May mga ahensya po tayo, PNP, AFP, may mga intel funds sila for that purpose. Pero naiwasan ba zero crime rate ba tayo? Di ba? Posible bang maging zero crime rate ang isang bansa dahil lang may confidential funds? Tanong lang naman. Kasi gusto niyang i-attribute dito dahil sa confidential funds, pwede masagip ang buhay ng tao. Diba? Sige, tingnan natin ito mga clear up. Confidential funds na pinag-uusapan natin, ha? Kumpara ko na lang to. Kasi masakit sa tenga tong si, Senator Robin sa kanyang mga comparison. Okay, ha? Bigay ko ulit sa inyo to. Teka lang, ha? Para maganda ang comparison natin. Ha? Okay. Let us see. Ha? Okay. Ito. Dito na lang tayo ulit, ha? Pakita ko to. Yan. Kita ba? Okay. So, dito, mga ka-clear, kita natin, may confidential funds na si VP Sara, right? 2016, magka-share naman siya ng tatay niya. 2017, may 294 million na siya. Mas malaki, ha? Kesa sa 125. So, dapat dito walang nangyaring krimen. Dapat walang nangyaring krimen sa Davao City. Kung yun ang gusto niyang palabasin, ha? Ni Senator Robin Padilla. Let us see, ha? Okay, let's go. Okay, Vera files tayo. Okay? Kasi pinapangalandakan nila, nandun panahon daw ni Duterte, zero shooting or school shootings. False! Diba? False yan. Ito nga, si Duterte himself set the example when he shot his law classmate Octavio Goco. He never went to jail for it. That's the real impunity, not the juvenile justice law. Diba? Pero, pag ang tatay nila ang nagsalita, palakpakan. Pag tatay nila nagsalita na pumatay, palakpakan. Okay, ito mga kaklira. Okay?
So dito, pinapalabas nila, fake news nga eh, oh. Nasa-shape na po talaga tayo ng fake news. Diba? So dito mga ka-clear ha, let's see ha. Okay, okay, 2016 ha. Sinong mayor? September 2016, di ba si VP Sara na? May confidential funds na sila ha. Magkano? 144 million. Okay? Natin kalimutan, pinakita ko sa inyo kanina. Senator Robin, may confidential funds si VP Sara dito. 144 million. Hati sila ng tatay niya. Mayor na siya dito. Bakit nangyari itong sitwasyon na to? Senator Robin Padilla. Tanong lang. Ito pa, panahon pa rin ito ni VP Sara. Ayan, panahon niya yan, VP Sara, DepEd Secretary. Jenny, 13 years old and in grade 8, was walking to her school, the Banyaga National High School in Agoncillo, Batangas, when a gunman shot her in the head. Bakit hindi ito nagamitan ng confidential funds? Kung kukunin natin yung pinaka-idea ni Senator Robin Padilla na kung may confidential funds, si Ninoy Aquino, hindi siya mamamatay. Ay, ito. Tuloy tayo dito sa video niya. Your Honor. Salamat po. Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si Senator, former Senator Angara, na sa ngayon ay Secretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? See? Tignan mo? Paano to? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-clear. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Bakit nangyari ito sa panahon ni VP Sara? Ito. Sa hallway ng school. Bakit hindi napigil? May confidential fund siya dito. Diba? Mali ang gamit ni Senator Robin Padilla sa pag-compare. Unang-una, wala pa siya napapakitang magandang naging resulta gamit yung confidential funds ng OVP at ng DepEd. Diba? DepEd na yung pinag-usapan niya. OVP pa lang to Ito pa mga clear. Okay? Dapat nagamit niya yung confidential funds niya dito, ha? Paano to? 2 students caught with drugs in Taguig School. November 23, 2023. Diba? Bakit hindi nyo agad? Diba? Nahuhuli yung mga ganito. Nagtagal pa to. Sino nag-report? Janitor reported the incident to the police. Hindi ang OVP. Hindi ang DepEd. Janitor. Diba? Ito pa, mga clear. Kaya itong mga katwiran ni Senator Robin Padilla, walang hugot. Gumamit pa talaga ng mga heroes. Ikukumpara mo yung mga gawain ni VP Sara sa mga ginawa ng mga heroes noon? PNP reports 1,275 school-related youth offender incidents from 2022 to 2025. Tingnan nyo ha. Okay. Ito yung Saan naman yan? Okay, let's see ha, mga clear. Panahon ni VP Sara, ang taas. 395 cases. 24. Ito hindi alam kung anong buwan kasi nag-resign si VP Sara July 2024. Diba? 325. Sorry. In 2020, 345. Ngayon, ang Senator Angara na bumababa. Diba? Ito, mas mababa pa rin 210 noong 2022. Okay? Bumaba, noong 2025. Tama ba? Data ulit. 2023 with 395 cases followed by 345 noong 2024. Taas, di ba? Panahon niya ni VP Sara. Ito, bumaba. 325 in 2025. PNP records also show that the cases were addressed through legal, social welfare, and community-based interventions with 279 cases filed in court,
323 under preliminary investigation, 221 settled amicably, and 52 referred to social welfare authorities. So, paano masasabing walang naging crime involving students or school personnel? Ayan, kita. Diba? Kaya hindi totoo na pag may confidential funds ka, ikaw ngayon ay ligtas at kaya mong sugpuin lahat ito. Tanong natin kay VP Sara, ba't nangyari ito? Diba? Ba't nangyari ito? Ayan, See? Yun, mga ka-clear. Kaya nakaka-irita. Nakaka-irita yung mga sample niya. Diba? Nakaka-irita yung sample niya. Na para bang pag may confidential funds ka, ikaw ay walang, masosolve mo lahat ito. Nasolve yan ni VP Sara. Nagkaroon nga ng bombing. Ito pa. Okay. Punta tayo. Data. Hanapin natin ito. Wait, may papakita ko sa inyo. Saka nung panahon ni VP Sara, ang taas po ng high incidence of bullying. Pakita ko ba't hindi ito napahinto gamit ang confidential funds? Wala High incidence of bullying in Philippine public schools alarming. Kaninong panahon yan, mga okay? Ayan In EDCOM 2 Subcommittee Meeting on Basic Education Meeting on Bullying in Home and School Environment held on June 13, 2024. So, nandyan ka pa, VP Sara. Results of a series of studies entitled Understanding Bullying in the Philippine Education, Impacts and Opportunities for Change. Yan 2018 result was that the Philippines, okay, dun tayo sa 2022. This trend was reflected in the PISA 2022 assessment, although the percentage was lower in this round of assessment. Okay? So, may bullying. Ito according to PISA 2019. Ano nang tatay niya to? Okay, 65%. Okay. On the other hand, the 2% 1 out of 3 Filipinos. Nung panahon ni VP Sara, 1 out of 3 Filipino students are being bullied in the schools. Ba't hindi mo napapahinto ito? Ang laki naman ng confidential funds mo. Di ba? Ano pa dito, mga kakilala? This is 2023. Panahon to ni VP Sara. Tingnan natin kung ito nga yung kulyat. Ito nga yung kulyat. Kasaksakan, di ba? So, ano yung maiko-compare mo? Paano maiko-compare ito, mga ka-clear? Sige, pakita natin to Ito naman. Pinakita ko sa inyo yung kanyang confidential funds no mayor siya. Dapat hindi ito nangyari kasi may confidential funds siya, di ba? 2016. Ayan. Mayor na siya ng Davao. Okay? The most prominent terrorist bombing during this period occurred on September 2, 2016 at the Rojas Night Market in the Central Business District of Davao City. Mayor na po niyan si VP Sara na meron 144 million confidential funds. Okay, now, another thing, ayan, may another na naman dito. The blast killed 15 people made from a mortar shell detonated at around 10:17 p.m. in the crowded night market along Rojas. Okay? Ito pala, casualties, dami perpetrators, meron pa rito. Wait lang. Ito, pangalawa, mga panahon din VP Sara. Davao City. Bakit, Senator Robin, hindi ito napigil? 2017, magkano na ang kanyang confidential funds?
294 million pesos ang confidential funds ni VP Sara being mayor ng Davao. 2017, nagkaroon ng putukan, landmine blast ng Communist New People's Army. Saan? Davao City. Diba? Davao City. Diba, bakit nalusutan? Sabi niya, di ba? Yan, bombings, Tapos, yung tatay naman niya, mayor na. Ano nangyari sa putukan? Mga kaklir. Sige. Or anong, okay, in fact, it had a host of predecessors, a netizen in Iloilo City compiled the records. All came from verifiable sources. So, pinapakita dito, ba? Na may nangyayari na mga karumal-dumal. Ito mga klip. Pakita ko, Parang ito ni dating Pangulong Duterte, 2019, a 15-year-old grade 7 student was shot to death inside his classroom. Ano ba? At Castor Alvear National High School in Calamba City, Laguna. Panahon ni dating Pangulong Duterte. Paano sabihin yung zero incident sa school? Sino ang killer? Security guard. Diba? Yan na, pinakita ko sa inyo kanina to, diba? Diba? 2016. Teka lang, 2016, 2018, 2019. Diba? So, ano yung sasabihin ni Senator Robin Padilla? Diba? Na kung meron siyang confidential funds, hindi mangyayari yung putukan sa Tacloban saka sa Zamboanga. Diba? Anong pruweba mo na yun ang magpapahinto? Meron ng confidential funds si VP Sara dito, 2023. Meron pa, di ba? Bakit hindi ito na-intercept? Bakit hindi ito nalaman? Di ba? Kasi dapat, kung totoo yan, sasabi ni Senator Robin Padilla, itong mga ito dapat hindi naganap. Di ba? DepEd ka, may confidential funds ka, tapos nagkaroon ng ganyan. Di ba? But anyway, mga klip, pinakita ko lang sa inyo yung pagkakaiba, kinumpara niya kay Ninoy Aquino para palitawin na siya may alias kasi kung meron siyang confidential funds, hindi siya mamamatay. Isa-summarize natin, bakit mo ikukumpara ang isang Ninoy Aquino sa isang VP Sara? Diba? Si Ninoy Aquino at the time na nabubuhay ay kumakalaban sa korupsyon. Yun yung ating nababalitaan. Tapos, kung si VP Sara ikukumpara mo na ayaw sumama sa investigasyon, wala siya sagot. Wala siya maibubulgar tungkol sa kanyang pondo dito sa confidential funds. Diba? So, meron lang siyang gustong ang gusto niyang tirahin dito dalawa, admin, Una si Sani Angara, Secretary Sani. Pangalawa, gusto niyang ibalik yung issue about Ninoy Aquino versus Marcos. Ganun lang yun. Kasi walang point of comparison. Di mo may compare isang nagnais bumalik ng Pilipinas para magsilbi sa bayan at isa naman na laging wala sa Pilipinas, nagbabakasyon pero ang laki ng confidential funds at ngayon ay hindi mai-account na maayos. Ang layo ng comparison. So sana yung mga kababayan natin maging mapanuri. Sana mas iangat nyo po ng kaunti pa kung paano unawain yung mga ganitong klaseng senaryo. Especially yung ginagawa nito si Senator Robin and some questions na medyo nakakataas ng kilay ay ito rin kay Senator Amy Marcos. At ito pa, idagdag natin. Tingnan nyo. Okay? Sa City of Davao,
Okay, dito. Teka lang mga clear ha. Let us see. Davao. Yan. Okay. Again ha, inuulit natin to September 2, 2016 sa Roas Night Market, bombing. Yan ha. Walang nagawa dyan si VP Sara. O, ito pa. 2017, NPA landmine attack, Barangay Lamanan, Kalinan. Okay? Ito daw, PCO pa. Tingnan natin. Tingnan natin. Okay, PRRD awards wounded personnel medal to 14 soldiers injured at landmine explosion. Okay, Kalinan District, February 16 to, 2017. Diba? Meron na si VP Sara. Sino may gawa? During a pursuit and clearing operations against armed rebel group called New People's Army. Diba? Ayan, inatake, bakit hindi ito natunugan? Laki-laki ng confidential funds ni VP Sara, at that time, Mayor Sara Duterte. Diba? Ayan, Okay. Okay, ito pa mga clear. August 9. Diba? Ande, ito pala muna, mauna to. June 11, 2017, saan to? Mga clear. Ambush, Pakitbato, district. Okay, ilan yan? Bakit hindi ito natunugan? NPA, tingnan natin nga to. Wikipedia. Davao City tayo, ha? Ano mga nangyari dyan? Doon tayo sa the group, ano nangyari dito? Ito, the following is a list of notable terrorist-related incidents in Davao City. Natin, 1980s, 90s, 2000. Ako ba? Wala nang terorista. 2010. Dami, 2020s. Okay. Meron 2020, mga ka-clear. Dito muna tayo. So, January 13, 2018, 3 agricultural vehicles belonging to Sumitomo Fruits Corporation na hijack ng NPA, di ba? In apparent revenge for the Japanese banana firm not paying the extortion demands. Ba't hindi alam ito ni VP Sara? Ito, hindi ko nababanggit rin yung 2015, pero panahon nila to. Di ba? Sunod, 2018, Sino ang pinatay? Jaren. Di ba? Ba't hindi ito nahinto? Senator Robin, hindi na pahinto. April 1, 2018. Meron na naman. Davao City rin. Dinestroy ang 10 vehicles belonging to the construction companies in 3 districts of Davao City. June 27, 2018. 2 soldiers from the Philippine Army's 3rd Infantry Battalion wounded. Dahil nagkaroon ng firefight with a platoon of New People's Army in Baguio District. March 23, 2019. Troops from the Philippine Army 3rd Infantry Battalion come under fire while patrolling Baguio District with 1 member of the New People's Army being killed by the soldiers' suppressive fire. Meron pa. 2020. Bakit hindi ito? Di ba, laki-laki ng confidential funds nyo. Sino ang na-ambush? Ayan, Kalinan District, 2020, mga ka-clear. Bakit meron nangyayaring ganito? Senator Robin, aralin mo to. Di ba? Kaya yung logic mo, yung reasoning mo, palpak, mali. Di ba? I-compare mo kung merong confidential funds si Ninoy Aquino, hindi siya mamamatay. Ito may confidential funds na nga, laki-laki,
Di ba? Anong confidential siya? Confidential funds siya noong 2020? 460 million. 2018, 420 million. 2019, 460 million. 2020, 460 million. 2021, 460 million. 2022, 460 million. Pero bakit hindi inyo ito nakita? Diba? Okay? Saan ba yung binabasa ko? Ito pa mga clear, ha? Okay ba? Check natin. Mm. 2017, okay, nabanggitan natin yan kanina. Lapanday. Okay? Yan, attack yan. May attack yan, no? Ba't hindi ito nahinto? Ay, ito ba yung pinapakita ko kanina? Wait, wiki. Ito pala tayo. Sorry. Balik. Balik. Yan. Diba? 2018. Yan, distraction, diba? Ng vehicles. Saan to? Davao City. June 27, Baguio District. Firefight. Diba? Ayan, Ayan mga kakliro. Ba't hindi ito napahinto? Ba't hindi ito napahinto kung may confidential funds siya? So, paano mo maiko-compare ngayon kung may confidential funds, si Ninoy Aquino, wala nangyari sa kanyang hindi okay. Kung may confidential funds, si Secretary Sani Angara, hindi mangyayari yung nangyari sa school. Pinakita ko sa inyo, ang dami nangyari. Nung panahon ni VP Sara na siya yung DepEd Secretary, ng mga nangyaring karumal-dumal sa school involving students, involving teachers. So, paano to? Wala. Debunk. Senator Robin. Okay? Okay, see you in one mga clear, Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayabaw, Mami Tricia Marti, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon Guanyo, and show my mami. See you in one. Bye-bye.